sa pag-introduce. And Brother Noe, di na siya. I feel you. Siya gid permi na nakita nato no. Mayong aga sa liwat kabay pa nga ang tagipusoon naton handa sa pagpamati pulong sang Ginoo. Mayara nga saying, His last command is our first concern. Kung ano ang pinaka katapusan nga mando sang Dios, amo na ang pinakauna naton nga palaligban kag dapat unahon. So, sa inyo abi, anong pinaka last command sang aton nga Ginoo? Anti siya nagkayab sa ibabaw sang langit kag nagpungko sa trono sang iya nga amay. So ginatun-an naton ini no ang about sa Great Commission. According kay Matthew, ang last command is to go. Di ba la? Hambalya, go ye into all the world and make disciples. Amo niya hambal ni Matthew. According naman niya kay Dr. Luke, wait. Siling sang Ginoo, okay, lakat ka mo, pero hindi ka mo anay maglakat, hulat ka mo sa balaan nga espiritu nga mag-empower sa inyo. Okay, amo ining last naton nga series sa aton nga theme, provision for the commission. Basahon ko liwat no, nabasa naman naton kaina. Ako na lang magabasa sa may Luke 24:47 to 49. Basahon ko ang pulong sang Dios. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Bago siya na mga muyo kita anay. Amay namon nga balaan, we thank you sa sining nga adlaw nga kami naman Ginoo makabati sang mensahe sang imo balaan nga pulong. Kabay pa Ginoo, taghaan mo gid kami sang pagintindi kag tandugon mo amon nga mga tagipusoon nga mabaton niya Ginoo ini kay ikaw man magatinlo sini Ginoo. Parang imo nga pulong amon gid ma-apply sa amon kabuhi kag maging takos kami Ginoo sa pagbaton sini. Buligi kami Ginoo, ilabi ng tagsa-tagsa ka mga kauturan nga hindi namon kaupod diri subong. Buligi man sila kung anuman ang ila Ginoo ginabatsyag kag ginaatubang nga mga problema. But Lord, sa siningation, kabay pa ang imong nga gahom sang balaan nga espiritu, ipabatsyag mo gid sa amon nga ang amon kabuhi magabag-o sa matag adlaw-adlaw nga tanan sa pagimaya sa imo. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. According sa Luke chapter 24, ginapasunod naton ining series naton, amo na ini ang time nga ginaistorya sila sang Ginoo nga maghulat sila digto sa may Jerusalem. Kung natandaan ninyo ang last naton nga message, ano to gani? Provision for God's people. Siling to ni Jesus kay Peter, you feed my sheep. May ara gali kita sang dapat nga sugiran pulong sang Dios. May ara gali kita sang dapat nga atipanon amo ang mga tinaho sang aton nga Ginoo. Subong naman, ari diri ginahambal sang Ginoo, mawali kamo pero hulat kamo anay digto sa may Jerusalem. Hindi kamo kasarang kung hindi kamo nakon pag-i-empower. That is why sila nga diri, until ye be endued with power from on high. Hulat kamo anay, tubtob makabaton kamo sang gahom halin sa ibabaw. Amo inang aton kinanglanon. Ang aton nga mensahe subong ginatiguluhan, provision of God's power. Provision of God's power. Ang Dios magahimuno sang gahom sa aton para ma-fulfill nato ng iya Great Commission. So number 1, ano ining mga gahom nga maangko naton nga mangin available sa aton sa pagtuman sa aton nga Dios? May tatlo ako diri ka punto. Number 1,
power to be a mouthpiece of God. Gahom nga ikaw gamiton sang Dios nga maging baba niya sa pagsugid sa iban. Ilang taon ta diri bala sa may Acts chapter 2 si Apostle Peter. And when the day of Pentecost was fully come, nag-abot na ang ginhambal ni Jesus nga ila ginahulat. Amo to gali ang day of Pentecost. They were all with one accord in one place. Ara sila sa isa ka lugar, sa isa ka kwarto. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Ano ang nagtuhaw? Sa drawing, ang makita niyo daw kalayo, pero actually sa pulong sang Dios, cloven tongues like as of fire, dila, pero kaangay sang kalayo. Arya kalayo nga daw kaangay sang dila, no? Lain gali sa mga drawing sa pulong gid sang Dios. So may nagtuhaw diri sa ibabaw nila sang dila nga daw kaangay sang kalayo. Verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Utterance means kung ano ang ila dapat ihambal, ginahatag ina sang balaan nga espiritu sang Dios. No, kabalo kita tanan kung sino si Peter, kung sino si John, kung sino si Andrew. Ano sila gani? Mga mangingisda sila. Siling sang iban, they were unlearned. Wala sila ka-eskwela. Nubo ang ila tinunan. Pero sang tion, nga gin-empower sila sang Dios sa day of Pentecost, lantawa kung ano natabo sa ila. Nagwali sila sang pulong sang Dios. Siling diri sang pulong sa Ginoo, pagwali nila, ang tanan nga mga taho nga lain-lain nga lingwahe nakaintindi sang ila ginahambal. Amo na gali maga-empower ang Dios sa aton. Bisan hindi kita kasarang, ang Dios magaduso sa aton, magahatag sang gahom nga maghambal kita sang iya nga pulong para maintindihan sang iban nga mga taho. Magambal gani nga nag-speak in tongues sila, hindi bot silingon nga, hindi importante nga kung ano to nga lingwahe ang ila ginahambal. Ang bot silingon sina, nag-speak in tongues sila, ang purpose para maintindihan sila sang iban nga mga taho nga lain lingwahe. Kaagi na kamo na bala, nga kung maghambal kamo pulong sang Dios, kabalo kamo nga, do hindi kamo kasarang, pero ang Ginoo nagabulig sa aton kung anong dapat naton hambalon para matigayon ang iya nga trabaho. Ina bala nga kung maghambal kita, gaistorya kita sa taho sagwa, pero ang balaan nga espiritu nagaistorya sa ila sa sulod. Trabaho sang balaan nga espiritu. Look at verse number 37. I-shortcuton lang naton. Now when they heard this, they were pricked in their heart. Nagwali na to si Pedro upod ang mga disipulo. Una-una, nagapanago sila. Pag-abot sang day of Pentecost, isog-isog sila, nagwali sila. Pagkabati sa mga tao, ilabi na gid mga pariseyo, mga kaparian, nagsakit ila tagipusoon. And said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Anong amon himoon? Saling sa mga taho nga nagapamati sa ila. What shall we do? Kay gin-explain mo sa amon nga si Jesus, amo to ang Messiah, amo to ang dapat gali namon nga tuuhan. What shall we do? Siling ni Peter. Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Now,
Sunday school kita nay gamay. Ini nga verse ginagamit ginipirmi sang mga tawo nga nagatudlo nga ang kaluwasan dapat kinanglan sang baptism. Magtuo ka kay Jesus plus magpabaptize ikaw sa water baptism, then makangkon ikaw kaluwasan. Naulan tahon ta kung amo gid man ining iabot silingon. Ang word diri nga baptize kay sila niya maginulsol kamo. Kay siyempre bisan sino man may ara sing sala nga dapat naton hinulsulan. Ilabi na sila kay ginlansang nila ang ilang nga manluluwas. Sila ni Peter, repent and be baptized. Ini bala nga word nga baptize nagahambal nga water baptism ginini dayon. Every time nga makakita kamo sang word sa Bible nga baptize, tubig gina dayon ang iabot silingon. Ang word diri nga baptize, kung lantawon mo sa Greek, ang iyang Greek word baptizo. Ang iabot silingon to submerge, to immerse. Itumuoy. Isiling sa tayo, kundi itumuoy gid sa tubig. Hindi lang man tubig ang nagabaptize sa aton. Kung tubig ini, sigurado gid nga tubig, pwede man nga balaan nga espiritu ang nagabaptize sa aton. Ang balaan nga espiritu, kaangay sang tubig, nga kung itumuoy kita, matinloan kita, kung magrepent kita kag magtuo kay Jesus, the Holy Spirit, magatinlo sang aton nga kabuhi, kag butangan niya sang balaan nga espiritu. I-submerge kita, i-immerse kita sang Holy Spirit. That is why sila niya for the remission of sins. Para mahugasan ang inyong mga sala, kag makabaton kamo sang gift of the Holy Ghost. Hindi na yaya water baptism. Ang tawa bala. Compare naton sa Mark 16:16. Ang hambal ni Jesus, amo pag ginagamit, he that believeth and is baptized, may word naman nga baptized, shall be saved. O kunti, requirement naman ang baptism para maluwas kita gali. Ang word naman diri nga baptize, ang iya Greek word baptizo. To submerge, to immerse. Karon kun water baptism ini, nga ginhambalya diri, but he that believeth not shall be damned. Nga nadula ang baptism. You see, ang issue gali diri para maluwas ang tao, hindi ang water baptism, kundi ang pag-believe naton kay Jesus. Kay once nag-believe kita sa iya, ang Holy Spirit mag-baptize sa aton, magatinlo sa aton, mag-immerse sa aton, then manginbata kita sa aton Ginoo. Look at John 4:14. Siling ni Jesus, but whosoever drinketh of the water. Okay, may tubig ha? So, paghambal ni Jesus, drinketh of the water, it means tubig gid ni dayon. That shall I give him shall never thirst. Hambal ni Jesus, bisan sino makainom sang tubig nga ihatag ko sa iya, hindi na gid mauhaw pa. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ano ni klase tubig? Kakita ka mo bala sa Bible nga si Jesus may ginhatag nga tubig? Sa bisan isa nga tawo? Nakita ko ya, siya gintagaan tubig sang Samaritan woman. Wala man si Jesus kahatag tubig. Pero ang ginhambal niya ni bala nga water, literal nga tubig, o kung nag-refer siya sa Holy Spirit. Ang tubig nga ihatag ko sa iya will be a well of water springing up into everlasting life. Ti ano na? Literal tubig kon balaan nga espiritu. You see, mga utod, kung tunaan ta lang ang pulong sang Dios, hindi gid malingin ang aton nga ulo. Ginhambal diri nga ang kaluwasan amo ang pag-believe kay Jesus Christ kag wala na sang iban pa. So maga-continue kita diri. Verse number 38. Then Peter said unto them,
Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Verse 41, then they that gladly receive His word. Sila nga nagbaton sang pulong sang Dios were baptized. And that same day, there were added unto them about 3,000 souls. Can you imagine? Taho nga mangingisda. Daog ya pa ang doctorate sa isa ka adlaw. May 3,000 nga naluwas. Sino saton makahimo sina? 3,000 naluwas. Kaglantawa. The same day, gladly receive His word, were baptized. Paano si Pedro makabaptize 3,000 katao sa isa ka adlaw? Paminsahan niyo bala? Ano ina kadugay? Siguro pag baton sa mga tao kung water baptism ining 3,000 katao nagdinalagan sa may River Jordan ka magpabaptize. Matingalag, ano to natabo? Ginbaton nila si Jesus. Kag sa isa ka adlaw 3,000 katao ang ginpuy-an sang balaan nga espiritu. Naluwas sila. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts. Ari naman ang application niya sa aton. Kita, hindi man ta alam-alam gid nga mga taho. But kung kita nagapangayo sa balaan nga espiritu sang kaalam para gamiton niya kita sa paghambal sang iya nga pulong, gamiton niya gid kita kag gamhan niya kita. Kay iya ini bulwaton. Amo lang ning aton himuon. Sanctify the Lord God in your hearts. Is-separate ang Ginoo. We live a sanctified life. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, pamangkot diri, paano maging ready ang aton nga kabuhi? Paano ta maging ready sa pag-share sang gospel? Siyempre, matuon kita anay. Di ba? You study. Be a clean vessel. Be prayerful. Kay ang pangamuyo, amoy na nagabulig sa aton, nga igamhan kita sang balaan nga espiritu. I remember sang January or sang New Year, dito kami sa may El Nido sa amon bakasyon, sa may Palawan. And then nagwali ko dito, January 1, Sunday, dito sa may El Nido. Ti ang mga tao dito ga Tagalog ya. Ya ko hindi man ko kasaho mag-Tagalog, hindi man ko sagad gid mag-in-English. So with the help sa PowerPoint and then gamay nga kinamatis nga English kag Tagalog, medyo na agwanta Manila. And then ang upod namon ang girlfriend sang mata ni Sir si Ryan, si Felicia, Italiana pagid. Di, siling nila masimba man sila. That time, wala namon ginplano nga magwali ko. Kay gin-invite man lang ko sang pastor dito nga buwas, mawali ka. Di, wala pa ko sapatos, wala pa ko slacks, wala pa ko long sleeve, ati nangita lang to. And then nagwali na ko. And then samtang nagawali ko, do awkward bla para sa akon, do hindi diretso-diretso wali ko, kiti nagatagalog ko, nag-English nga do hindi ko kasaho. And then sang gabi, naglagaw-lagaw kami to. Sa gabi, on the next day, no? The next day nagali nagpa-Boracay, digto naglagaw-lagaw and then nag-istorya siya sa kay Ma'am Adele. Nga siling niya tong wali sang nagligad. It speaks to me. It's so powerful. Siling niya naintindihan ko ang mensahe. Nagahambal sa akon, it's so powerful. Siling ko gapamati ko sang hambal sang Italiana nga in English, siling ko. Hindi ko to ya na ganun. Hindi ko to ya abilidad. It's the Holy Spirit nga naghambal kag nagpaintindi sa iya. Siling ko, love, nag-speak in tongues ko that time. Kay naintindihan niya ang mensahe. Hindi to ya akon abilidad, iya to ya sang balaan nga espiritu. Ang requirement lang, maging handa lang gid kita and live a sanctified life. Siling bala ni Jesus diriyo sa may Luke chapter 19 in verse number 37.
nagsakay si Jesus sa may asno, pakadto sa may templo. And then nagahinugyaw ang mga tao, nagkuha sila sa mga dahon, mga lokay, kag nagdayaw sa aton Ginoo. Siling diri multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Nakita ini nila sa ginhimo ni Jesus, saying, "Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." And then may ari diri nga mga Pariseo nga hisaon, naglain ila buot. Kay mga taho, ang mga sumilimba nila digto nagdugok kay Jesus. Siling sang mga Pariseo kay Jesus, "Master, rebuke thy disciples." Kung sa aton pa, "Master, paliyog pa'y pusa ang mga tinaho mo." Then siling ni Jesus, "If this should hold their peace, the stones would immediately cry out." Siling niya kung pahipuson kunin sila, kag hindi ni sila magdayaw, maghambal sang pulong sang Dios, bisan ining mga bato, gamiton ko nga magsinggitan. Ano diri abot silingon mga utod ko? Nga kung hindi man taya magpagamit sa Dios, nga maghambal sang iya nga pulong, mangita na ya ang Dios sang iban nga gamiton niya para lang matuman ang iya dako nga trabaho. Privilege lang gid naton mga utod nga magdala kag magdulong sang pulong sang Dios sa mga taho nga gusto sang Dios maluwas. Number 2, power to be a miracle worker. Pwede bala kita kahimo milagro, mga utod ko? Siling sang iban sang una lang na iya, hindi na pwede subong. Wala na subong. Well, lantaw naton abi. Acts chapter 3, si Peter and si John, na-discuss naton inis ng ligad, nagkadto sila sa may templo and then may lupog nga taho nga nagapakilimos. Certain man lame from his mother's womb was carried to ask alms of them that entered into the temple. And then nakita sila ni Pedro, kita yaman si Pedro, and then ini nga nagapakilimos, nangayo siya sang limos. And then siling ni Peter, "Silver and gold have I none." Wala ko kwarta. Amo na guro nga ang laban sa mga nag-aalagad sa Dios, wala kwarta. Si Pedro wala kwarta. Nabili siguro credit card dalaya o kun chike, no? Siling nga why ko cash. "Silver and gold have I none, but such I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Ano diri na lesson makuha ta mga utod ko? Nga si Peter and si John, matuod wala sila kwarta. Pero kung anong yara sa ila, amo tong ginhatag nila. Ginhatag nila si Jesus, sininga lupog. Kag ini nga lupog, pagbato niya kay Jesus, naglukso, nagtumbo-tumbo. Paminsa mo abi kun may natabo diri sa kalibutan, halin sang gamay niya lupog sa, hasta nga nagtigulang siya, kag sina nga adlaw, pag-ayo niya, nagtindog sa dayon. Kita gani, magpungko lang talawig-lawig. Pag tindog tayo, hindi ta katindog. How much more? Ari, wala ka agi rehab. Pag abot ni Pedro, tindog dayon, kag may pirsa dayon ilang iya dayon nga tiil, milagro ang natabo. Yung anami diri bisan wala kwarta si Pedro, kag si John, may ginhatag siya. Nga mas kinanglanon sa mga tao. Maybe sa aton, wala man kita gift of healing. Diba? Hindi man abi tanan-tanan, ginatagaan sang Dios ang gift of healing. Basahon niyo sa The Book of Corinthians, hindi tanan nga mga naluwas, may ara palarios nga gift. Siling sang Bible, sa iban gintagaan sila sang amuni, sa iban gintagaan sila sang amuni. Pero bisan wala kita gift of healing, kaangay ni Paul and John, wala sila kwarta, pero may gift of healing sila.
Ikaw, ako, wala gift of healing, pero base may kwarta ikaw. Nga kung gamiton mo na, maging milagro ina sa iban. Nga makasulbar sang ila problema. Hindi man lang gift of healing tanan ang kinanglan sang tao. Hindi man lang masakit ang problema sang tao. Ang iban, ang masakit nila, kwarta. Di ba? Halos tanan sa ato, naman na masakit Yung kanami lang kung anong ara sa aton, amo nang hihatag naton. Maybe wala ka man sang kwarta, but you have the influence. Mayo ikaw magpatigayon. Kaya ang imo pagpatigayon, makabulig sulbar sang ilang problema. Kabalo ka mo mga utod ko, ang greatest miracle, hindi ang gift of healing. Kaya ining mga gifts nga ginahatag ini sang Dios kay may purpose ini, may ultimate purpose. Kabalo ka mo no ultimate purpose niya? Nga ang mga taho nga makaangkon sini nga milagro magkilala sa Dios kag maluwas. Nga nagpakaon si Jesus pagi sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Para itong mga tao mag-believe sa iya. Nga nang ayo si Jesus sa mga bulag, mga lupog. Para to sila, makilala nila ang tudtuod nga manluluwas. Then amo maning purpose sang mga healing, sa mga miracles. Pero hindi ini greatest nga milagro. Ining mga healing. Kadumdum ka mo, ginheal ni Jesus ang mga masakiton, ang pamangkot. Wala to sila na mga sakit, nagmasakit liwat. Ginbanhaw ni Jesus si Lazarus ang pamangkot. Wala to si Lazarus na patay liwat? Napatay to siya liwat. Pero ang pinakadako nga milagro nga dapat maangkon ta nga ang taho maluwas sa iya nga sala kag hindi magkadto sa impyerno. The greatest miracle nga mahatag naton sa tao is salvation. Nga man, kung sa langit na ang tao, nga kinanglan niya pa to sang healing. Kung sa langit ng tao, kinanglan niya pa to wisdom, kinanglan niya pa to mabalaan ng future. Hindi na. Ato na to tanan. That's why the greatest miracle, amo ang salvation. Shortcut na. Hatag ta na direktan, di na magpaagi diri o kung paagi dira. Kung mahatag ta na lang gid, dayon, ihatag tanadayon. Ang ato lang imuon, ti higugmaon sila kaangay sa pagigugma ni Jesus, idaugon sila pagi sa pagdaog ni Jesus, and then magbag-o ang ilang nga kabuhi. Amo na yang grabe nga mga milagro. Hindi to yang mga nakuyap tapos na ayo o kung ano-ano dira nga mga piki nga matingala kita, hindi na amo nang milagro. Ang kaluwasan sang aton kalag. Si John Newton. Si John Newton, pirti ini katunto nga tao. I don't know kung nabatian nyo na ni sa mga wali naton sa nagligad. Pero ini si John Newton, nag-serve ini siya as sailor in the Royal Navy. Pero ini nga tao, rebelde. Nag-awol siya sa pagiging Royal Navy, kag naghimo siya sa negosyo, na nagpanguwa to siya sa mga taho sa may Africa, kag ginabaligya niya sa may England bilang slave. May kwarta man siya mo. So nagnegosyo siya, sining nga mga tao nga slave. Siling ni John Newton, sang tion ini, nga nagasakay siya sa iyang nga barko upod sa mga slave, nagbagyo. And then nangayo siya bulig sa Dios, sila nga, Lord, kung tagaan mo ko subong tsansa nga mabuhi, ihatag ko ang kabuhi ko sa imo. Sa malipot nga istorya, nakaluwas si John Newton that time sa ginasakyan niya nga barko. Kag nagbago ang iya nga kabuhi. Sa iya nga pagbago, sila nga, I have no sufficient data to warrant calculation, but I suppose not less than 100,000 slaves are annually exported from all parts of Africa, and that more than 1/2 of these are exported in English ships.
Amakon mo iya nga kabuhi, pila ka libo nga kabuhi ang iya ginguba. Bangod lang sang iya ginapanghimo. And then siling niya, although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner, and Christ is a great Savior. Nagbag-o ang iya kabuhi. Naginluwas siya sang Ginoo. And kanami, nagsulat siya sang ambahanon, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Ano daring milagro ng pinakatunto nga tao, nakakilala sa Dios, nagbago ang kabuhi, gingamit sang Dios. Hindi lang amo na, gindisciple niya ang ini nga tao, politiko, si William Wilberforce, politiko sa England. Si William Wilberforce, isa ini siya ka politiko nga nag-appeal sa religion, justice, humanity of inhabitants of British Empire in the behalf of the Negro slaves. Siguro, ginaduso ni John Newton nga amo ni ang himuon ni William Wilberforce para sa pagbayad sa mga tuntuhan niya sang una. Kabalo kamo si William Wilberforce, he passed the most amazing bill sa bilog nga England. The complete abolition of slavery all throughout the British Empire. Amo niyang milagro. Because ang milagro mismo ang kaluwasan sa aton nga Ginoo. Si Jesus nagsiling in Luke chapter 10, verse 19, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Grabe ang Ginoo, siling nga, gaanta ka mo gahom, nga tapakon ina mga sapat-sapat, nga mga delikado, kag sa aton nga mga kaaway, mapirde nyo. And nothing shall be by any means hurt you. Grabe nga milagro. Pero kabalo ka mo nung pinakagrabe nga milagro, ginsugpo niya, notwithstanding in this, rejoice not. Hindi ka mo magkalipay kay may amo ka mo sini, kag mga espiritu nagapaidalom sa inyo, nagatabog ka mo demonyo. But rather rejoice because your names are written in heaven. Magkalipay ka mo, kay ginluwas ka mo sang Ginoo. Amo niyang milagro. That's why kita, ikaw, kung magdulong ka pulong sang Dios, kung mag-share ka sang gospel, you are a miracle worker. Mahimo mo na. Sobra pa sa nahimo nila sa una. And number 3, power to be a martyr for Jesus. May gahom ikaw nga maging martir sang aton Ginoong Hesukristo. Acts 1:8 siling ni Jesus, but ye shall receive power. Amo ning sugpon sang Luke. Siling sang Ginoo, makabaton kamo sang gahom after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses. Kabalo kamo ang meaning sang word nga witnesses. In Greek, ginatawag ini nga martos. Sa English word naton, ginatawag naton nga martyr. Ang iabot sa lingon, those are called who after his example have proved the strength and genuineness of their faith in Christ by undergoing a violent death. Iban sa inyo siguro matingala o makulbaan or mag-atras hindi lang ko daya sa pagiging martir. Gusto ko lang niya maluwas, mapalangit, pero kung persecute na, kung kabudlayan, hindi, alang-alang lang ko da. Kamulang da, guro, kamulang da, mga pastor, kamulang da, mga nagatudlo Bible, mga matutom, ako hindi ko yatutom, di lang ko. No. Kung may Holy Spirit ikaw, kung kinanglanon mo sa siningation, hatag ina sang Ginoo nga gahom. Nantuwa bala diri sila si Peter and other apostles.
in Acts chapter 5. I-try nyo basahon sa inyo mga balay. In Acts chapter 5, si Peter and other apostles, nagwali sila sa may Jerusalem. Pagwali nila, damo nga mga tao nagkaladto sa Jerusalem, nagdinaguso. Tanan nga mga masakiton sa iban nga lugar, gindala nila sa mga apostoles. Kag nagdamo-damo tao sa Jerusalem, nangakig ang mga priests and Pharisees. Ang ila ginimo, gindakop nila ang mga apostles. Sa ilang nga pagdakop, ginkastigo nila, ginpriso. Di kung mabasa nyo sa gabi, ginbuksan sang anghel ang prisuhan, kaginpagwa ini ang mga apostoles. Pagkadason nga adlaw, nakibot ang mga nagpriso sa ila, nga ara sila sagwa. Ginlantaw nilang prisuhan, sirado man. Galibog ang ulo sa mga priest and scribes. Kay sige gyapon wali day Pedro. Pag-upod yang mga apostoles. Ang ila ginimo, gindakop nila liwat, kag ginplanuhan nga patyon. Galing may taho nga mo si Gamaliel. Nagpatunga sila ni Gamaliel, kung hindi ni sila iya sang Dios, madula lang ni. Pero kung ila ni sila gani sang Dios, kag hilabtan nyo sila, kamo manabat sa aton Ginoo. So nagkalma ang mga high priest, kag mga Pharisees, kagin manduan sila, kagin paandaman, nga hindi na kamo magwali liwat. Silindiri sa may verse 40, and to him they agreed. And when they had called the apostles and beaten them, yung kastigo sila, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Sila yung isang pari. Sige, sa daso na, madakpan ka muna mon, nga nagawali-wali, balaan nyo gid ang inyong mabtan. And then ginbuyan sila. Anong natabo dason? The next verse. And they departed from the presence of the council. Pagwa nila, upod sa mga kaparian, they rejoiced that they were counted worthy to suffer shame for His name. Nangalipay pa sila. Wala to mga bukol nila, kag mga pilas, siling nila, yes, may mga bukol kami, may mga pilas kami sa ngalan sang Ginoo. And then next verse 42. And adlaw sa templo, daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Kabasa ko, ano ni ginagarit-garit gininilang mga pariseyo ag bang kaparian? Kaina, hindi adlaw-adlaw. Pagkastigo sa ila, ginadlaw-adlaw pagin nila. Upirti katigas ang ilang mga ulo. But silingon mga utod ko, ang tunay nga mga gina-empower sang Dios nga mga Kristohanon, bisan ano kabudlay or worse nga bagay ang mag-aabot sa iya kabuhi, hindi sila mag-untat sa pag-alagad sa aton nga Dios. Amen? Ang tunay nga ginaistoryahan ta, ang tunay nga gina-empower sang Holy Spirit, bisan worse pa matabo sa ila kabuhi, hindi sila ya mag-untat alagad sa aton nga Ginoo. Gapalapit pa sila gani sa aton nga Ginoo. But ang prone sa pag-backslide, sa pagbugnaw sa aton nga Dios, amuto ang mga taho nga komportable lang permi ang ilang nga gusto. Gusto nila pleasure, gusto lang nila wala problema, permi nga komportable. Self-serving nga kabuhi. That is why powerless man ang aton nga kabuhi. Kaya ang tutuod ya nga ginagamhan sang bala ng Espiritu, dara pa na sa gani magagahom sa tion nga, hindi na kita kasarang. E kung sarangan tama lang, siling sang Holy Spirit, okay, kaya mo. Pero kung hindi mo masarangan, ara ang balaan nga Espiritu,
magagahom sa aton nga maging martyr sang aton Ginoo. Lantawan yun ibla mga verses. Maging butang ko di. Acts 26, Acts 11, and 1 Peter 4. Anong na-notice nyo? May tatlo lang ka-word nga Christian sa Bible. In Acts 26, 27, 28, ang Christian nga word is associated with the word believe. So it means, ang tutuod nga Kristohanon, amo ini sila ang mga tumuluo ni Kristo. In Acts 11, ang word nga Christian is associated with the word disciple. Ano gani ang meaning sang disciple? Follower of Christ. In 1 Peter 4:16, ang Christian nga word is associated with the word suffer. Silingon, ang Kristohanon may ara gid sang persecution, kabudlayan nga maabtan sa iya nga kabuhi. Nga may persecution because ginatindugan ta na kung anong prinsipyo ka ginahambal ni Kristo. Kay kung wala malang at imigo ta ang kalibutan. Magambal ang kalibutan nga, okay, pabayilan na sila kung ano gusto nila, kung ano, laki sila, babae sila, bayilang. Kung tudluan man ang mga kabataan naton sa mga binuang nila, bayilang. Pero kung follower kita ni Christ, kontrahon kita nila. Kay nagatindog kita sa mga pulong sang aton Ginoong Hesukristo. You see, ang mga Kristohanon amo ni sila ang damo nga mga inagyan nga mga problema. Lantawan niyo ba lang mga taho nga grabe-grabe nga problema ang ila naagyan sa kabuhi? Amo na sila ang mga malapit sa aton Ginoo. Ang mga taho nga wala sang naagyan nga problema, amo na sila nga daw hindi gidyay nila palangga ang aton niya nga Ginoo. In 2 Corinthians 11, nantawan niyo bala si Apostle Paul. Verse 23 pakadto sa 27. Siling ni Paul, are they ministers of Christ? I am more. Kung sa pati kalay lang, subra ko ya mag-alagad kay Kristo. In labors, more abundant. In stripes, more above measure. In prisons, sa pagpriso, pirmi ko yan na priso. Sa kamatayon, lapit lang ko mapatay. Of the Jews, 5 times, receive I 40 stripes, save 1. Sa mga Hudiyo, ginbakol ko nila 39. Katatlo ako ginkastigo sang rod. Once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep. In journeyings, often in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren, in weariness, painfulness, in watchings, often in hunger, kagutom, kauhaw, in fastings, often in cold and nakedness. Sila nga, permi ko ni naagyan. Ano dire ang naagyan naton sa naagyan ni Apostle Paul? Yet siya, wala saya naguntat or nagtalikod sa Dios. Manotice ninyo, ini halin sa verse 23, pakadto sa 27, personal yan nga mga problema. Sila nga, permi niya, ordinaryo ini sa akon kabuhi nga nagaabot. Halin sa babaw hasta sa dalom. Way labot sila nga, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all churches. Sila nga, way labot sa personal ko nga problema, may mga dalagko pagid nga problema sa sulod sang simbahan. Mangutod ko, ano kadako problema ta nga maguntat ta sa Ginoo? Kung mas dako pa sa naagyan ni Paul, may rason kita.
nga magtalikod sa Dios nga naghatag sang aton kaluwasan. Pero kung wala man lang, well, siguro makayanan man na kay maging martyr kita sang aton Ginoo. Kay empower man niya kita. But silingon, kung martyr ikaw sang Dios, empower ya ka nga maging kabalan sa mga lain-lain klase nga problema sa kabuhi. Tutuod, kabalan. Si Jesus wala nagpangako sa aton sang storm-free life, but a storm-proof life. Makaya ta ang tanan nga problema nga mag-aabot. Nagsiling siya sa may John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation." Pipili kita kung diri kita maghakos sa kalibutan. Siling ni Jesus, maabtan ka gid sang kangitngitan. Kung wala ka naanad nga daan sa mga problema kag kabudlayan, masala ka gid. Pero kung get used ka na sini nga mga bagay, kay balaan mo na ni amo ni matabo sa aton, then i-empower kita sa aton Ginoo. Siling ni Jesus, "Be of good cheer. I have overcome the world." Nadaog ko na iniya. So, pamangkot, paano ta madaog? Ini nga mga maabot sa aton nga kabudlay. Kung nadaog ni Jesus, then, sundon taman kung anong ginhimo iya. Hindi nga, nagtuo lang ta sa iya, malambot na naman eh. No. Kung ano tong ginhimo iya, nagpangabudlay siya, nag-antos siya, then kita man mag-antos. Iti Christian kita, follower kita sang aton nga Ginoo. Provision of God's power. Number 1, power to be a mouthpiece of God. I hope you will desire nga maging mouthpiece sang aton nga Dios. Mouthpiece, not marites. No? Tandaan nyo. Mouthpiece of God. Number 2, power to be a miracle worker. Paghatag kaluwasan, pagbag-o sa mga kabuhi isang iban. And number 3, power to be a martyr for Jesus Christ. Masarangan ta ang mga mag-aabot nga mga pagpersigar, panghingabot, kag problema. Work together with the Holy Spirit, and you will be surprised what you can greatly accomplish. Mga muyo kita sa siningat iwan. Amay namon nga balaan, we thank you, Lord, sang sininga adlaw nga ginset nimo sa amon, Ginoo. Ang akon Ginoo nga nahibaluan, hindi Ginoo enough nga mag-feed kag magtandog sang tagipusoon sa mga kaanakan nimo, Ginoo, sa sining adlaw. But Lord, I believe nga imo nga pulong may ara gid sang gahom. Ang imo nga pulong nagadulot sa amon tagipusoon, sa amon nga mga kaunod-unuran, hasta sa amon nga tul-an, kag lato-lato nagalapos. Kay amo ining pagkaon sang amon nga mga kalag. O Ginoo, kabay pa ikaw magapanghikot. Kay bisan ano, Ginoo, kapanigasog sang imo nga mga manugwali, mga alagad, without the power of your Holy Spirit, we are nothing before you. And amo man, Ginoo, sa amon nga nagaalagad kag luyag kag gusto mag-alagad sa imo. Kung hindi kami, Ginoo, magsalig sa gahom sang balaan nga espiritu, kung hindi kami mag-surrender sa imo nga gahom, mangin wala pulos ang amon pagpangabudlay, bisan ano pa ini, Ginoo, kadako. And Lord, sa amon diri, damo kami nga mga plano sa amon kabuhi. Damo diri, Ginoo, mga tatay nga may mga business, may mga pamilya, may mga kabataan nga ginapalaligban. May mga sari-sari kami, Ginoo, nga problema. And amo ini, Ginoo, ang sabat
ang imo nga mensahe subong adlaw sa amon dalagko nga problema. Wala sang iban nga makabulig sa amon. Amo ang balaan nga espiritu nga maghatag sa amon sang kaalam. Hatag sa amon Ginoo sang kusog. Hatag sa amon Ginoo sang kasigla. Hatag sa amon sang kaisog. Kag sang paglaom nga sa matag adlaw-adlaw nga tan nagakaluya kami, nagaka-fail kami, kag nagadulaan kami Ginoo sang paglaom sa kabuhi. Piyo ari malanggali ang gahom sang balaan nga espiritu. Unlimited sa amon nga nagatuo kag nagasurrender sa imo. Why not? Nga hindi kami magpangayo kag i-empower kami Ginoo sa mga ginatubang namon nga problema. Ginoo, sa ini nga church, I pray ng tagsa-tagsa ka mga nagasimba diri nagapamati sa imo nga pulong every Sunday, you will empower them with the power of the Holy Spirit. Hindi kami magsalig sa amon kusog, kaalam, o kun kwarta, tinipunan, pangilala. Kundi sa imo lang gid Ginoo, na may ara sa matudtuod nga gahom sa amon nga kabuhi. We pray, Father, ang amon nga church mangin kaangay sa Pentecostal Church. Kung sa diin ang mga tagipusoon, kag kabuhi sa mga tumulo sa imo. Nagasunod Ginoo sang imo nga mga mando. Kag nagahigugma Ginoo sa imo sang matudtuod, nagahatag sang ilang nga kabuhi kag tanan. And Lord, amuning amon nga handom sa tagsa-tagsa sa amon. Alin sa mga kabataan diri, mga young people kag mga tigulangan, mga babae Ginoo, kag mga nanay kag tatay. Mangin spirit-filled kami Ginoo para maging mahapos ang paggamit nimo sa amon kag pagpangdaog namon sing kalag. Lord, may you bless us sang power sang imo Holy Spirit. And this all we pray in Christ's name. Amen.